Sa karimlan, sumisikat ang liwanag. Magandang araw ng Miyerkules Kapanalig. Ngayong huling araw ng taong 2025, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa taong ito. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Silvestre. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Sa simula'y may wikang salita na nga at kaharap ng Diyos ang salita, Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula, sa pamamagitan niya niyari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa Kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi yun liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao, bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. Ngunit sino mang tumanggap sa kanya sa paniniwala sa kanyang pangalan, binigyang kakayahan nga sila na maging mga anak ng Diyos. Hindi mula sa dugo ang kanilang pagsilang, ni mula sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng lalaki, kundi mula sa Diyos. At naging laman ang wikang salita, at itinayo ang kanyang tolda sa atin. At nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian mula sa Ama na bagay para sa bugtong na anak. Kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, Siya ang aking tinutukoy! Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko, sapagkat bago ako'y siya na! Mula sa kanyang kapuspusan nga tumanggap tayong lahat. O, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moses ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Hesukristo naman dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa Kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Sa huling araw ng taon, lahat tayo'y napapahintot, napapamuni-muni kahit isang saglit. Kahit gaano man tayo kabisi sa paghahanda para salubungin ang bagong taon, tila may kakaibang katahimikan sa huling gabi ng taon na para bang hinihila tayo ng alaala ng mga nangyari. May mga tagpong gusto nating ulitin, may mga sugat na gusto nating iwan, naroon ang lungkot, tuwa, pagod, at pag-asa na nagsisiksikan sa isang puso. Lahat tayo ay may bitbit at baon, mga pangakong natupad, mga pagkakataong nasayang, mga pagkakamaling tinuruan tayong magpakumbaba. At kahit hindi natin aminin, umaasa tayo sa panibagong pagkakataong makapagsimulang muli, ng mas maayos, mas buo at mas payapa. Ito mismo ang mabuting balita ngayon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Isa itong paalala na bago pa man tayo magkaroon ng kwento sa paparating na taon, nandun ang salita, si Jesus, ang Alpha at Omega, simula at wakas. Kaya habang binabalikan natin ang nagtaang taon, tangan-tangan natin ang pasasalamat para sa mga biyayang dumaan nang hindi natin napapansin, para sa mga aral ng sakit at pagkabigo, at para sa liwanag na hindi tayo pinabayaan kahit kailan. Ang Diyos na nagkatawang tao ay nananatili sa tabi natin, kasama at kagapay sa bawat tagumpay at luha. Ngayong papasok ang bagong taon, ang pag-asang taglay natin ay huwag sanang manatili bilang optimistikong pananaw. Naway tumimo ito upang maging pananampalatayang nananalig, sapagkat ang liwanag ni Kristo ay patuloy na sumisinag at hindi ito kayang talunin ng dilim. Hindi natin alam anong mangyayari bukas, pero alam natin kung kanino tayo nakahawak.
Tayo ay nasa kamay ng Diyos na iniibig tayo sa pasimula at patuloy na umiibig sa atin magpahanggang wakas. Sa Kanya, ang bawat bagong taon ay panibagong simula. Kaya bago matapos ang taon, sabihin natin ng may ngiti at tiwala, Panginoon, maraming salamat. At sa iyo pa rin kami susunod bukas. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Banal na sanggol, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang makapamuhay kami bilang mga kapatid mo ngayon at kailanman. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.